Okay guys, so magandang araw. So nandito na naman tayo. So today explain natin yung mga isa sa common problem ng makina natin. 4EF ito, 4EFE. Big body Corolla. Yan. AE101. So same engine lang to nung AE111. So FI yan. So ang isa sa common na problema ng ganitong makina, yung mataas na menor. So para to dun sa mga sa mga baguhan. Kasi yung mga batikan na sa Corolla, alam na nila yan. So ito dun sa mga bagong owner ng Corolla na nagkakaroon ng problema sa mataas na menor. So ito yung mga dapat nyong i-check pagka ganun. Since FI to, so ECU controlled na engine. So may mga sensor yan. So explain ko sa inyo yung mga basic na dapat i-check pagka masyadong mataas yung menor o hindi nyo napapababa. Ang tamang menor pala nito is 800. Pagka malamig ang makina, mga 1K yan, 1K mahigit, 11, 1K, 950, ganun ang cold start niyan. Pag uminit na yung makina, maglalaro lang dapat ang menor nito ng 850 to 800. So dapat ganun lang. Pag nag-aircon, pataas naman, hindi pa bagsak. So pag nag-aircon ka, kunyari mainit na yung makina mo, ang menor mo 800. Tapos nagbukas ka ng aircon, tataas dapat yan ng 900 or 1,000. Pag pababa, may sira yon, may problema yon, idle up naman yon. So focus muna tayo sa menor. So sabi ko sa inyo, ang normal na menor nito is 850 o 800. So kung ang menor nyo pag mainit na yung makina nyo is 1,000 plus, so may problema yon. Isa kayo sa dapat manood nitong explanation ko para sa susunod, alam nyo na yung i-check, alam nyo na yung gagawin. So wala nang hula-hula. So ang mga i-check lang dito, pag kunyari mataas yung menor, mainit na yung makina. Unang-una, vacuum leak. Pag may sobrang hangin na pumapasok sa intake manifold natin, tataas talaga yung menor. Kahit sa mga carburetor type ganun. Pag may leak, tataas yung menor. So yun ang unang inyong i-check. Vacuum leak. So ano nga ba yun? Saan mga ba pwede mag-leak yan? So una dito sa gasket nitong throttle body. Yan, dyan. Tas ganun din sa dugtungan nitong mga intake manifold. Ayan, sa mga hose. Yan, check nyo yung mga yan. Pagka okay na kayo sa vacuum at na make sure nyo na wala ng tagas yung makina nyo, walang vacuum leak, mag-proceed na kayo sa sensor. So ang main sensor na nagko-control ng menor ng makina natin is ito. Ayan, kung makita niyo yung makina, yung kulay green, ang tawag dyan is IACB o idle air control valve or ISC. So idle speed control. So yan yung nagko-control ng menor natin. Okay? So pagka yung engine natin naka RPM lang, yung throttle plate ng natin, ng throttle body is fully closed yun, walang hangin na pumapasok doon. Sa ilalim nun may butas, doon dumadaan yung hangin papuntang IACB. Tapos si IACB valve, yung housing na kinakabitan nitong sensor, may maliit lang na butas yon. Yun yung nagko-control ng hangin na pumapasok sa intake para makontrol niya yung menor. Okay? So ayan. Ipapakita ko sa iyo yung valve tsaka yung sensor. So ito 'yan. Meron tayo ditong sample. Ito yung sensor niya. Ayan, ISC sensor o IACB. Ayan. Ito yung nagko-control ng valve. Ito naman yung valve o yung IACB housing. So nandito yung valve, ayan, kung makikita nyo, ayan, may butas. Tapos umiikot yan, ito. Okay. So kinokontrol ng IAC yung laki ng bukas nito. Ayan, para makontrol niya yung menor. Okay. So pag i-check nyo kung sira yan, kunyari mataas menor nyo, so tingin nyo may sira doon. Okay, check nyo muna. Ito, yung housing muna, bago yung sensor. Kasi yung housing, posibleng stock up lang yung valve nito. Buo yung sensor, pero since stock up nga yung valve, kahit anong signal ng ECU sa sensor, hindi niya mabuksan yung valve kasi barado or stock up. Ayan, di ba? So dapat ganyan lang yan kadaling ikutin. Kung na-make sure nyo na, ayan, na-check nyo na kung paano nga ba i-check to. So ganito lang. Punta kayo sa engine bay, ayan. Tanggalin nyo yung socket ng sensor, tanggalin nyo yung dalawang tornilyo na sa ibabaw. Hugutin nyo yung sensor. Pag nahugot nyo na yung sensor, ganito na yon. Ayan. Ito nakakabit to sa throttle body na ganyan. Tapos ito, maano nyo na to.
magkakaroon na kayo ng access dito sa ano na to, sa valve controller na to. So bihitin nyo lang, tingnan nyo kung umiikot. So dapat ang ikot nyan ganyan lang, 30 degrees lang, tapos may stopper yan, may spring. Ayan, ganyan lang dapat ang galaw nyan. Hindi dapat yan umiikot ng 360 degrees katulad ng mga Shopee racing na IACB housing. Walang stopper yon, umiikot yun ng 360 degrees. Hindi yun dapat ganun. So sa 4FE dapat 30 degrees lang. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang. Okay. So pagka na-check nyo na, ayan, tinanggal nyo na yung sensor. Tapos chinek nyo na, gumagana yung bulb. Ayan. So ibig sabihin hindi siya stock up. Isa pang way ng pag-test, buksan nyo yung makina nyo. So mataas ang minor nyan kasi nakabukas to ng sagad. Ayan. Pihitin nyo lang. Sarado nyo ganyan. Ayan, isarado nyo. Gamit kamay nyo. And pag namatay yung makina, goods pa yung IACB housing nyo. Kasi dapat pag sinarado mo yun, mamamatay makina. Okay? Pagka sinarado mo to ng sagad, tapos hindi namatay makina, may vacuum leak yun. So kumukuha ng hangin yung intake manifold somewhere. Dapat dito lang yan kukuha ng hangin. Isa pa, pagka umaandar yung makina nyo, tapos pinipihit nyo tong ganyan. Ayan. Pero hindi gumagana yung, hindi nagbabago yung minor. Ang ibig sabihin nun is naka-bypass to. Ginagawa ng ibang mekaniko rito, tinatakpan to ng papel. Yan. So wala nang hangin natatawid dito. So kahit anong pihit nyo rito, hindi nagagalaw yung minor. Okay, so dapat tanggalin yung pagkaka-bypass nun kung gusto nyo ibalik sa original. Okay, so ayan, na-testing na natin yung IACB housing kung gumagana. Pag na-make sure nyo na gumagana to, mag-proceed na tayo sa sa sensor kung mataas pa rin yung minor. Sa sensor naman, eto.